Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, datnan kayo ng podcast na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Salamat sa Diyos sa inyong pakikinig sa podcast po na ito. Ako po pala ay si kapatid na Rob. Pinasimulan ko pong iputap itong podcast na ito dahil ibig ko po na mapag-usapan at maglabas ng aking mga saloobin, mag-share ng aking mga nalalaman tungkol sa pananampalataya. Marami na po kasing mga pananampalataya ang nasa paligid po natin ngayon. Maraming mga paniniwala, may iba't ibang mga ngaral, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan. Ano po? Ako rin naman ay naging bahagi ng isang samahan. For some time, naging kaani po ako sa isang grupo na naniniwala naman po ako na marami akong natutunan pagdating sa aral ng Biblia. Kaya lang, um, ikinalulungkot ko po na sa kadahilan ng nagkaroon ng pagbabago sa pagtuturo, nagkaroon ng pagbabago sa paniniwala, ako po ay tumigil na sa pagdalo sa mga pagkakatipon, sa mga gatherings ng samahang yon dahil hindi ko na po matanggap yung kanilang bagong paniniwala. Ayan. Siguro sa mga darating na pagkakataon, pag-uusapan po natin yan. Na po, sana samahan niyo po ako sa paglalakbay natin sa mga pag-aaral na ito ng mga salita ng Diyos. Ako po naman ay hindi nagka-claim na ako ay mangangaral. Na po, ako po ay magsi-share lang din ng mga bagay na aking naintindihan sa Biblia. Kung sakali po na hindi kayo sang-ayon sa aking sasabihin, malaya po kayo na huwag tanggapin. Hindi ko naman po kayo pipilitin. Wala naman pong sapilitan, ano. May mga relihiyon kasi ngayon na ipapapilit sa iyo yung kanilang paniniwala, no, na pag hindi ka sumampalataya sa sinasabi ng sugo ay mapapasama ka na, 'di ba? O kaya pag hindi ka nila kaisa ng paniniwala, ikaw ay outcast na sa kanilang grupo. Hindi po kasi gano'n ang aking natutunan na paniniwala sa Biblia. Kaya ang ginawa ko po ay tumigil na po ako sa pagdalo sa pagkakatipon dahil hindi po matanggap ng aking budhi, ng aking puso ang kanilang iniaaral at alam ko po na sa sarili ko, alam kong hindi ganon ang nakasulat sa Biblia. Kaya mas minabuti ko na po na umiwas na lang or umalis na lang din dahil kesa sa tanggapin ko yung bagay na alam kong hindi ko naman kayang paniwalaan. Ano po? Mahirap kasi na, alam niyo yun, manatili ka dun sa isang lugar na hindi mo naman gusto. 'Di ba? Sabi nga nung kanta "Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along." 'Di ba? So, mahirap magstay ka dun sa isang lugar na alam mo hindi mo naman gusto, pero nandoon ka pa rin, 'di ba? Lalo na kung alam mo na hindi na tama yung nilulugaran mo, pero alam mo na merong mas tama. Although dun yung kanta na yon ano, may regret siya kasi mas nakita niya na yung mas gusto niya siguro, ano? Pero um, sa paniniwala kasi sa relihiyon, dapat kasi ganun 'di ba po? Dapat ano kaya ka nagre-relihiyon kasi gusto mo na ikaw ay nasa totoo. Gusto mo na maglingkod ka sa Diyos ng nasa totoo ka kaysa sa ikaw ay
nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya ka nga nagreliyon para mapabuti ka At para mapabuti ka, makagawa ka ng katotohanan o makagawa ka ng salita ng Diyos. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na yung pinakikinggan mo ay hindi na totoo yung sinasabi o itinuturo, bakit ka pa mag-i-stay doon sa isang lugar na yon? Hindi po ba? Kaya yun po yung naging karanasan ko sa aking pagrerelihiyon. At sa totoo lang, nakakalungkot po yun. Nakakalungkot. Hanggang ngayon, nalulungkot po ako dahil hindi ko alam. Hindi ko na matanggap kasi yung itinuturo nila 'di ba? Hindi ko naman mapipilit yung sarili ko na ano yun, dadayain ko yung sarili ko, lolokohin ko yung sarili ko na totoo pa rin yan. Pero alam ko sa puso ko na mali-mali na o para sa akin, hindi na totoo yung kanilang ipinatutupad o itinuturo. Kaya sa kadahilanan po na gusto ko pong manatili sa aral na katotohanan na nakasulat sa Biblia, kaya mas minarapat ko na lamang po na umalis doon sa lugar o sa samahan na aking kinabibilangan noon. Ayun po ang aking kasaysayan. At siguro sa ibang mga pagkakataon mga kapatid ay magse-share pa po ako sa inyo ng ibang mga bagay. Siguro unti-untiin lang po natin at wag po kayong magmamadali mga kapatid. At unti-unti po ay malalaman din naman po ninyo at makikilala kung sino po ako. Ang mahalaga po siguro ay mapakinggan niyo po yung gusto ko pong ibahagi. Ayan. At again, nasa sa inyo po yun kung tatanggapin niyo po o hindi. Hindi ko naman po kayo pipilitin at hindi ko rin naman sasabihin na sa demonyo po kayo kung hindi niyo po tanggapin dahil again, hindi po ako mangangaral dito o hindi ko po kiniklaim na ako ay isang mangangaral. Ako po ay gusto lamang isang kapatid na nais lang magbahagi ng salita ng Diyos sa mga kapatid. At kung sakali man sa tingin ninyo ay mali ang aking mga sinasabi, ay pwede nyo naman pong um, kontestahin. Ano po, pwede nyo pong um, okay rin naman po, open naman po ako na tanungin ninyo o questionin ninyo yung sinasabi ko kung wala ba sa Biblia o nasa Biblia ba, hindi po ba? Kasi may mga mangangaral ngayon, hindi mo na sila pwedeng tanungin 'di ba? Meron nga akong isang kilalang mangangaral 'Pag tinanong mo siya, ikaw ay sa demonyo na, 'di ba? Merong ganong mangangaral Sabi niya, 'pag sila nagtanong sa'yo, yun ay katunayan na sila ay mga anak ni Satanas. Um, Ayun ang paniniwala niya, 'di po ba? Meron naman ngayon, kapag nagtanong ka sa mangangaral ng tungkol sa mga bagay na ipinatutupad niya, may laban ka na sa kanya at iba na ang diwa mo. At worst case scenario pa nga, ipapa-block ka na lang. Di po ba? Ganun po ba ang nasa Biblia? Ganun po ba ang tamang paraan ng pagrerelihiyon? Marami kasi ngayon meron pa nga talagang mga ah, kulto talagang um, tinuturuan yung kanilang mga miyembro ng mga bagay na nakakasama, 'di po ba? Hindi lang mentally kundi physically. Ayan. Kaya alam niyo mga kapatid, mga kababayan, napaka-gulo na po ng mundong ginagalawan po natin ngayon. Marami na pong mga problema. Merong mga away pagdating sa away ng mga bansa, 'di ba? Pero meron na ring nangyayaring mga away pagdating naman sa paniniwala. 'Di po ba? Kaya ako man sa maliit na paraan na magagawa ko ay gusto ko po sanang makapag-share ng aking part kung ano man yung aking mga nababasa sa Biblia o naintindihan ay ito po ay aking gustong i-share sa inyo. At nasa sa inyo po yon kung paniniwalaan ninyo o hindi. Again, nasa sa inyo po ang desisyon. Ang sa akin lang ay gusto ko po sanang
makapag-share sa inyo. Salamat po sa Diyos kung inyo po akong sasamahan sa aking paglalakbay sa podcast na ito. At sana'y samahan po tayo ng Diyos, mga kapatid. Ako man, nagdalawang isip din ako actually. Hindi lang dalawa, tatlo, apat, lima. Um, Mahirap kasi na magsalita ka ng salita ng Diyos, no? Salita kasi ng Diyos yan eh. Maselan yan. Di po ba? Pero atas ng aking paniniwala at pananampalataya na makagawa ng mabuti sa mga tao na makapag-share ng aral ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kaya po ako nagsasalita ng ganito sa inyo, mga kapatid. At sana maintindihan niyo po, na po, at sana'y bago niyo po i-judge kung ano man yung mga sasabihin ko ay pakinggan niyo po muna. Yan, yun lang naman ang aking kahilingan sa inyo. Ayan. At siguro mahirap din naman na alam niyo yun, tawag dito, para tayong um, anything goes, lalo na mag-isa lang naman ako na nagsasalita, mahirap naman yung parang anything goes na lang, no? So, siguro ang maganda ay tumalakay po ako sa inyo ng ilang mga bagay, kumbaga merong paksa na pwede nating pag-usapan or pwede ko pong i- ipaliwanag or sabihin sa inyo at nasa sa inyo po again kung paniniwalaan niyo po siya. At ayun, siguro ganun po yung gawin natin at sa mga darating na araw kung meron kayong mga tanong, pwede niyo namang pong i-comment po. And siguro hindi natin alam, pwede sigurong dumating yung punto na kapag marami ring interesado sa bagay na ito na gagawin po natin ay baka pwede rin tayo makapag-live, 'di ba? Na makapag-usap kung merong interesadong makipag-usap sa akin sa podcast na ito. This is a podcast that is going to discuss about faith, about Bible, na um, hindi naman hindi siya this is a podcast that's going to be discussing about faith. So hindi lang naman ako ang magsasalita, pwede rin kung gusto niyo po na makisali sa akin balang araw or one of these days na magsalita rin kayo at mag-share ng gusto niyo pong i-share, pwede rin naman. Pero sa ngayon, dahil pilot episode pa lang naman ito at ako lang naman ang nagsasalita pa, siguro uumpisahan ko sa pagtalakay sa inyo ng ilang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Ayan, sige po mga kapatid. Umpisahan natin. Umpisahan po natin ang pagtalakay. Ang gusto ko po sanang pag-usapan ngayon mga kapatid, para meron tayong specific na topic na pinag-uusapan. Gusto ko pong pag-usapan ay sino ba ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos sa panahong kasalukuyan ayon sa Biblia. Ayan. Magandang sigurong dito tayo magpasimula ng ating um, discussion. Dito tayo magpasimulang pag-usapan natin ang tungkol sa pananampalataya. Kasi if talking about faith or if talking about religion, hindi natin maiaalis na meron pong nagtuturo. Na po, merong mangangaral. Ayan, maraming mangangaral ngayon, 'di ba? Mag-isip kayo, sino-sino ba ang mga mangangaral na kilala ninyo, 'di ba? Ilan ba ang mga religion na alam ninyo? Alam nyo, ang religion pala, marami yan. Actually, hindi lang Christian ang religion. Meron ding mga Buddhism, Taoism, ayan, iba't ibang klase ng relihiyon. Sa Christianity pa lang, marami ng iba't ibang paniniwala. Ano po? At doon sa iba't ibang paniniwala na yan, may iba't ibang nagtuturo.
no? Ang tawag sa kanila, mangangaral. Pero tanungin natin, lahat ba ng mga mangangaral na nangangaral ngayon ay legit ba sila? Sila ba ay may karapatan na mangaral? Sila ba ay may karapatan na magsalita ng salita ng Diyos? Kasi alam nyo, we're talking about Word of God. Ang Diyos nagsalita. Basahin nga po natin yon, mga kapatid. Hebreo 1:1, di ba? Kung inyo pong tatandaan, ang sabi sa Biblia, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, ang Diyos talagang nagsasalita po yan. Sa panahon pa lang ni, ni Adan, di ba? Sa panahon pa lang ni Adan, nagsalita na ang Diyos eh, di ba? Nung ginawa ng Diyos si Adan, binili na niya na kagad, no? Sinabihan niya na sa lahat ng puno sa halamanan makakakain ka. Nagsasalita ang Diyos eh. Di po ba? So, ang Diyos na nagsasalita, gumagamit siya ng iba't ibang paraan, no? Nagsalita ang Diyos sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, no? Panahon ni Moises, panahon ni Noe, panahon ng mga patriarka, panahon ng mga propeta. Nagsasalita ang Diyos sa iba't ibang paraan. At isa sa paraan ng Diyos ay gumagamit siya ng mga mangangaral. Ayan. Pero lahat ba ng mga nagsasalita ng salita ng Diyos o ng mga mangangaral, legit ba sila? Kasi alam nyo mga kapatid, kahit sa trabaho lang di ba? Kailangan yung mga nagka-claim na ang trabaho nila ay ganito, dapat legit sila na ganun talaga sila eh. For example, doktor. Di ba? Ang doktor, para malaman mo na ang doktor ay legit na isang doktor talaga, meron siyang lisensya. Di ba, no? Kung halimbawa, ikaw, papayag po ba kayo, mga kapatid? Ikaw, payag ka ba na pupunta ka sa doktor tapos yung doktor mo ay hindi pala lisensyado? Di ba? Illegal pa nga yun eh. Di ba, no? Ganon din naman ang magpapatayo ka ng bahay, engineer. 'Di ba? Kukuha ka ng engineer, kukuha ka ng architect, bago mo i-hire yung mga yan sinisigurado mo na sila ay mga lehitimo. Otherwise, baka ang gawin nilang bahay mo ay bahay kubo, 'di ba? O bahay na isang ihip lang ng hangin ay um, pati yung yung saligan ay giba. Di po ba? Kaya siguro dapat alamin natin, lahat ba ng mga mangangaral ngayon na nagka-claim na ito ika ang binilinan. Kaya ito ang susunod na mangangaral ng natin na dapat nating pakinggan dahil siya ang humalili. Di ba? Siya ang kahalili, kaya siya ang nararapat na pakinggan. Ayan. Yan po ba mga kapatid sino ang tama? Sino dapat nating pakinggan? Siguro yan ang magandang pag-usapan natin. Kaya uumpisahan ko po mga kapatid ang ating pag-uusap, ang pagtalakay natin sa mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos sa isang topic na sana maging interesado po kayo at sana subaybayan nyo rin po para makita nyo po kung tama ba yung sinasabi ko o mali, di ba? Kaya ang paksa po natin, ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos. Ayan, sa panahong kasalukuyan. Ayan, lalo na po sa panahon natin. Alam nyo kasi, sa panahon kasi nila Moises, o sa panahon ng mga propeta, hindi ka magdududa na sila ay propeta eh. Bakit? Si Moises makikita mo hinati yung dagat hindi ka pa ba maniniwala doon? 'Di ba? Actually meron ngang mga hindi naniwala 'di ba? Pero kung ikaw man makakita ng ganon na kapangyarihan, siguro mapapapaniwala ka talaga na ay sinugo nga ito ng Diyos, 'di ba?
May mga propeta noon ng Diyos na naghihimala talaga sa katulad ni Elias, 'di ba? Katulad ni Daniel, 'di ba? Nilagay siya sa kuweba. May mga leon doon, pero hindi naman siya kinain. Tapos 'di ba? Maraming mga himala na ginawa ang Diyos sa kanyang mga mangangaral noon at mga propeta, maging sa panahon ng mga apostol, 'di ba? Yung mga apostol kasama ni Kristo, bumubuhay sila ng patay, 'di ba? Nagpapagaling sila ng mga karamdaman kaya pagka nagsalita sila, mapapaniwala ka talaga na may authority. Eh ang nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, ang daling maniwala ng tao, 'di ba? Ang daling maniwala ng mga tao ngayon sa paligid. Sabi nung isa, ako ika ay ano kinalaban ko si Satanas. Kinalaban niya daw si Satanas, na po. At nanalo daw siya. Kaya nung nanalo siya, siya ay binigyan na ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ang Diyos daw ay nakipagpalit na ng pangalan sa kanya. 'Di ba? Ganun po ba mga kapatid? Eh, ni hindi mo nga nakita, kwinento lang sa'yo, naniwala ka na. 'Di ba? Ngayon, maraming mga tao ngayon na maniniwala na sila kagad. Simple lang, 'di ba? In the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, amen. Salamat sa mahal na pastor, 'di ba? Hmm, nagsalita lang ng gano'n, ang ating mahal na pastor binuhay ang mga patay. Wala namang nabuhay kahit isa na pinakita, 'di ba? Eh, 'yun po yung nakakalungkot mga kapatid. Maraming mga mangangaral ngayon na nagsasalita na pinaniniwalaan ng mga tao kahit wala naman silang ipinapakitang lisensya, 'di ba 'no? Wala naman silang ipinapakitang karapatan, ayan. Kaya siguro maganda mga kapatid, alamin natin dapat sino ba ang may karapatang mangaral sa atin, para siya yung pakikinggan natin dahil siya ang legit na mangangaral ng salita ng Diyos. 'Di po ba 'no mga kapatid? Oh, nakahanda na po ba kayo na pag-usapan po natin ang bagay na ito? At pagkatapos po natin pag-usapan ito, i-assess niyo po kung sino-sino ba ang mga pinakikinggan niyo po sa pagkakataong ito, 'di ba? Marami tayong pinakikinggan na mga mangangaral, pero sila ba ay legit? Sila ba ay karapat-dapat nating pakinggan? Sila ba ay karapat-dapat na magsalita ng salita ng Diyos? Ayan po ang ating pag-aaralan. Sana ay ang akin pong kahilingan, sana samahan tayo ng Diyos sa pag-aaral natin na ito ng salita ng Diyos. At kung meron kayong magiging tanong, wag po kayong mahiyang magtanong. Ano, sabi nga dun sa commercial ay, "Wag mahiyang magtanong." 'Di ba? Eh, yun, gamot ang kailangan nun, 'di ba? Tayo rin nangangailangan din tayo actually ng gamot, sa pananampalataya natin dahil may mga tao may sakit sa pananampalataya, yung pananampalataya nila may sakit, eh. Bakit? Sinabihan lang na, "Itaas ang inyong mga payong." 'Di ba? Pananampalataya nila 'yon. "Itaas ang inyong payong at sahuri ng ulan." 'Di ba? At, 'pag itinaas ninyo at binaliktad ang inyong payong ay makakatanggap kayo ng miracle, 'di ba? Hmm. Meron naman, eh, marami mga kapatid siguro kung 'yan lang ang pag-uusapan natin mauubos na yung oras natin o aabutin na tayo ng ilang oras pero hindi pa rin tayo matatapos 'no? Kaya siguro bahala na po kayong, isipin o i-imagine kung sino-sino yung mga mangangaral na nakikita niyo po ngayon sa TV, sa YouTube na nagsasalita. Kayo na po bahalang mag-adjust kung sino yung mga pinakikinggan niyo. Ayan, sige. Umpisahan natin sa ganitong tanong 'no, para mapag-aralan na natin yung ating topic 'no. Ang topic kasi natin, sino ba may karapatan na mangaral ng salita ng Diyos sa panahong kasalukuyan, sa panahong ito? Sino ang may karapatang mangaral? Pero bago natin 'yan tuklasin,
Ito ang tanong, bakit po ba natin kailangan o bakit kinakailangan ang pangangaral ng salita ng Diyos? Ayan. Bakit po kailangan ipangaral yung salita ng Diyos? Bakit siya kailangan, paano ba, spread, no? Salitain. Bakit kailangan siyang sabihin? Bakit kailangan siyang ipangaral o ipaalam sa mga tao? Ayan, basahin natin. Sa Juan 17:17. Ayan. Ang sabi dito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ayan. Mga kapatid, alam nyo, sa dami-dami ng mga bagay na nag-e-exist dito sa mundo, alam nyo po, ang salita ng Diyos ang isa sa pinaka maaasahan natin. Bakit? Sabi po ng ating Panginoong Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang salita po pala ng Diyos ay katotohanan. Alam nyo, we are in a world full of lies, 'di ba? Nabubuhay tayo sa mundo na maraming mga nag-e-exist na kasinungalingan at ang kasinungalingan madaling lumalaganap ngayon eh. 'Di ba? Alam nyo, lalo na sa panahong ito na nauuso na yung AI, napakadaling maipalaganap ang mga kasinungalingan. At maraming naniniwala sa kasinungalingan. Di po ba? Kung yung kasinungalingan ay naipapalaganap, at yun ay madaling naipapalaganap, hindi ba mas deserve ng katotohanan na lumaganap? Hindi ba mas deserve ng katotohanan deserve ng katotohanan na lumaganap at maipalaganap at deserve din naman ng mga tao ang katotohanan. Di po ba? Kung ano nga kung yung mga AI yung mga um, kasinungalingan, imaginein mo si Presidente Barack Obama, si US ex-President Barack Obama, makikita mo na ngayon sa picture na kumakain ng fishball sa Baklaran. 'Di ba? Meron ng ganun eh. Yung mga kilalang artista, 'di ba? Makikita mo na ganito yung ginagawa nila na hindi naman talaga yun ang ginawa nila. Pero dahil nga sa technology, lumalaganap ngayon ang kasinungalingan. O ngayon, hindi ba mas deserve ng katotohanan na lumaganap? Kung yung kasinungalingan ay lumalaganap, hindi ba mas dapat lumaganap ang katotohanan? Bakit? Ang salita kasi ng Diyos ay katotohanan. Ang katunayan po niyan, eto, sabi sa awit 119 at 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Ayan. Kaya alam niyo mga kapatid, ang katotohanan na salita po ng Diyos, dapat lumaganap po yan. At kinakailangan para maipalaganap po yan, kailangan may magsalita niyan. Kailangan merong mangaral niyan. Bakit kailangan lumaganap yan? Bakit kailangan may magsalita niyan? Kasi, ang sabi po sa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayan po mga kapatid. Yun palang salita ng Diyos na katotohanan, gusto ng Diyos malaman yun ng lahat ng mga tao. Di kailangan ngang lumaganap siya. Gusto ng Diyos po ba na lumaganap ang kanyang salita? Gusto niya. Bakit? Siya nga may gusto nun eh. Sabi sa Biblia, siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y. Kaya tama po yun, mga kapatid? Every human being or every person in this earth deserves the truth. 'Di ba? Deserve natin ang katotohanan. Kaya alam nyo, pag nakakakita ka ng isang tao na niloloko ng mga tao, tinuturuan ng kasinungalingan, inaaralan ng mali, maiinis ka eh. Bakit? Kasi alam mo, hindi deserve nung tao na yon yung kasinungalingang natatanggap niya o pinaniniwalaan niya. Kaya lang naloloko siya ng maling paniniwala. Hindi po ba ganun yun, mga kapatid? Pag nakakita ka ng isang tao na niloloko
ng maling mangangaral o ng maling pananampalataya, pag alam mo yung talata na 'to, unang Timoteo 2:4, malulungkot ka, eh. Bakit? Eh, sabi ng Diyos, ibig niya lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos ang malaman ng lahat ng tao, eh. Tao ba 'yan? Tao. Gusto ng Diyos ang alam niyan totoo. Hindi po ba gano'n 'yun ano mga kapatid? Gusto ng Diyos ang alam niyan totoo. Bakit? Yung katotohanan na 'yun kasi ang magliligtas sa kanya, eh. 'Di ba? 'Yun ang magliligtas sa kanya. Ang linaw nitong talata sabi sa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig, lahat ng mga tao ay maligtas at mga kaalam ng katotohanan. 'Di ba, no, mga kapatid? Kaya makakapagligtas sa atin yang ano, katotohanan 'pag alam niyo kaya 'di ba merong isang ano, ligtas ang may alam, 'di ba 'yun ang merong gano'n 'di ba? Saan ba 'yun sa somewhere hindi ko alam kung saang sa TV station 'yung sinasabi na ligtas ang may alam. 'Pag alam mo kasi, eh, halimbawa merong ano, bagyong darating 'di ba o alam mo ba kung saan ka mag-e-evacuate, alam mo ba kung gaano kalakas ang bagyo na darating, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Pagka alam mo 'yun, makakapag-prepare ka, makakaligtas ka o makakaiwas ka doon sa mga sakunang darating. Kaya alam niyo mga kapatid, gano'n din pagdating sa pananampalataya. Ligtas ka 'pag may alam ka. Bakit? Kung alam mo yung katotohanan na salita ng Diyos. Bakit? Eh, salita din ng Diyos ang pinapangaral ng mga tao na 'yan, eh, kaya lang katotohanan kaya 'yun? Ayan. Saka mamaya pa natin 'yan pag-uusapan. Pero ayan, sana nakakasunod po kayo 'no, mga kapatid at sana naiintindihan niyo po itong, sinasabi ko po. Hindi ba? Ligtas ka, eh, pagka alam mo yung bagay na totoo, eh. Pagka alam mo yung ginagawa mo ay tama, ginagawa mo ay totoo, eh, alam mo na ikaw ay maliligtas, 'di ba 'no, mga kapatid? Kaya 'yan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na yung salita niyang katotohanan ay maipalaganap, maipangaral. Bakit? Yun ang ikaliligtas natin. Saan tayo maliligtas? 'Di ba? Saan tayo maliligtas ayon sa Biblia? Basahin po natin. Sa Juan 8:31, eto sabi ng ating Panginoong Kristo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Yun palang isang katangian ng katotohanan mga kapatid. Pag nanatili ka doon sa salita ng Panginoong Kristo, sa salita ng Diyos na ipinangaral ng ating Panginoong Kristo, eh, sabi ni Kristo, eh, tunay nga na mga alagad ko kayo at makikilala nyo ang katotohanan. Malalaman mo ang totoo, makikilala mo ang totoo. At ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Paanong sabi dito? Tuloy natin. Sa kanya'y kanilang isinagot, binhi kami ni Abraham at kailanman hindi pa naging alipin ni namang tao. Paanong sinasabi mo na kayo'y magiging laya? Ayan. So yung mga kausap niya, sabi niya, paano sinasabi mo na papalayain mo kami? Eh, sa pamamagitan ng katotohanan mo, eh, mga binhi kami ni Abraham, hindi kami naging alipin ni naman. 'Di ba? Paano mo sasabihing magiging laya kami? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ayun pala mga kapatid. Sabi niya doon sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Kapag ikaw pala ay walang alam na katotohanan, ano po, ano ba ang ano nun? Ano ba ang deduction nun, 'di ba? 'Pag wala kang alam na katotohanan, ibig sabihin nun, eh, yung kasinungalingan ng mga nagagawa mo, 'di ba? Kasi kung alam mo yung totoo, hindi mo gagawin yung hindi totoo. Hindi po ba gano'n yun ano, mga kapatid? Ang sabi ni Kristo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan.
Kapag ikaw pala ay alipin ng kasalanan, kailangan mo ng katotohanan. Bakit? Yung katotohanan ang magpapalaya sa'yo mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Diba? Ganun po yun, ano, mga kapatid? Tama naman yun eh. Halimbawa, ito isa. Hindi ba, pag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ba't ang Diyos-Diyosan ay ah, kasinungalingan? Di ba? Sabi sa Roma. Dito, basahin natin sa 1 at 23 ng Roma. Ayan. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili sapagkat, ayan, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Yun pala yun, ano? Pag ikaw, sumasamba ka doon sa nilalang, doon sa ginawa ng kamay ng tao, kasinungalingan yun. Sabi sa Biblia, pinalitan mo yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. So, ang ginagawa mo ay kasinungalingan. Therefore, nagkakasala ka. 'Di ba? Why? Dahil wala sa iyo ang katotohanan. Kaya tama ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ulitin po natin. Sabi ng ating Panginoong Kristo, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Bakit? Ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. 'Di ba? Kaya kapag nagkakasala ka, ibig sabihin, yung kasinungalingan, ginagawa mo pa, gumagawa ka pa ng kamalian, wala sa iyo ang katotohanan. Kaya ang gusto ng Diyos, iligtas tayo mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, magligtas sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng katotohanan. Dahil ang katotohanan na salita ng Diyos, yun po ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Ayan, sana malinaw po ito, no, mga kapatid. Siguro hindi naman siguro siya mahirap intindihin, no, yung mga talatang binabasa po natin, di naman siguro siya mahirap intindihin, di po ba, no, mga kapatid? So gusto ng Diyos, lumaganap ang kanyang salita. Bakit? Yung salita kasi ng Diyos, yun ay katotohanan. Kaya kailangan meron talagang mga ngaral ng salita ng Diyos Ano po, mga kapatid? Kaya lang, ang problema natin, marami ngayon nangangaral. Marami ngayon gumagamit ng salita ng Diyos. Paano po ba yun? Bakit ganon? Ayan. Sabi sa tanong natin, bakit kailangan nating makilala yung may karapatang mangaral ng salita ng Diyos na katotohanan na siyang ikaliligtas natin mula sa kasalanan? Ba't kailangan po nating malaman kung sino yung legit na magsasalita sa atin o magdadala sa atin ng aral ng Diyos? Bakit? Alam niyo po ba kung bakit, mga kapatid? Bakit kailangan kilala natin kung sino yung pakikinggan natin? O eto, basahin po natin sa Mateo 24 at 11. At magsisipagbangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ayan. Ito po mga kapatid, hula ito ng Panginoong Kristo. Ano? Ang Panginoong Kristo po, alam niya kasi ang mangyayari sa hinaharap 'Di ba? Sabi niya nga ako ang ah, Alpha at ang Omega, 'di ba? Sa Apokalipsis sabi niya, siya yung nakaraan, siya rin yung sabi nga sa Hebreo, si Hesukristo ang kahapon, ang kasalukuyan, 'di ba? Basahin na nga natin. Ah, sabi sa Hebreo 13 at 8. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon
Oo, at magpakailanman. Ayan. Kaya alam niyo ang ating Panginoong Kristo, alam niya ang mangyayari. Kaya nung nagsalita po siya, sabi niya, "At magsisipagbangon ang maraming bulaang propeta." Ayan. Tanong mga kapatid, alam niyo, iba yung ano, iba yung level, Alam niyo, minsan ang impact ng isang salita, depende yun sa nagsasalita, sige bigyan ko po kayo ng isang example mga kapatid, 'Pag sinabi ko na marami akong pera, siguro mga thousands lang po yun ano, siguro thousands or 10,000s ganyan. Kasi hindi naman po ako mayaman dahil ako'y isang payak na tao lamang 'no na, isang simpleng kapatid, isang simpleng tao lang naman ako na hindi naman po ako nagmamay-ari ng mga mansyon at wala po akong pagmamay-ari na marami. Kaya 'pag ako po yung nagsalita na sasabihin ko sa inyo, "Mga kapatid, marami akong pera." Siguro magiging imagination niyo mga thousands ganyan, mga gano'n lang. Pero subukan niyo po 'pag ang nagsalita ay kagaya ni halimbawa, sino ba ang mga mayayaman ngayon? Si Bill Gates, 'di ba? 'Pag sinabi ni Bill Gates na, "Marami akong pera," maiisip mo yung marami ko, na sinabi kong maraming pera, sobrang konti lang yon iko-compare mo kay Bill Gates. Bakit? Si Bill Gates nagsalita, marami sa nun, 'di ba? Bakit? Kasi meron si Bill Gates na marami talagang pera, 'di ba? Yung impact nung salita na sinabi ko, pareho kaming ng sinabi, 'no? Pareho kami ng sinabi ni Bill Gates, pero mas malaki yung impact nung sinabi niya. Bakit? Mas may authority at may power yung sinabi niya dahil marami siyang pera, Talagang 'pag sinabi niyang marami siyang pera, marami talaga siyang pera. 'Di ba gano'n po 'yun ano mga kapatid? Parang ganito lang din 'yan, halimbawa, sabihin sa'yo ng ano isang tao, "Suntukin kita." 'Di ba? Ano, mas payat pa sa'yo 'di ba? Suntukin kita diyan, 'di ka masyadong matatakot, 'di ba? Kasi alam mo kayang-kaya mo, kahit suntukin ka baka hindi ka masyadong masaktan. Pero 'pag ang nagsabi sa'yo, "Suntukin kita diyan," kasing laki ni sino ba? Kasing laki ni Dagul, hindi. Kasing laki ng mga ano, wrestler na nakikita natin o kaya mga sumo wrestler, mararamdaman mo na, "Ay masakit 'to 'pag sinuntok ako nito." 'Di ba gano'n po 'no, mga kapatid? Nakikita niyo po ba yung impact nung dating ng nagsasalita at nung sinasabi niya, 'di ba 'no? Kaya gusto ko po dito maintindihan niyo mga kapatid, yung punto na ang ating Panginoong Jesucristo na nagsasabing marami dito. Ano po, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta." Ayan. Hindi po ito isa, dalawa, tatlo. Hindi ito tens lang. Ano po, 'pag sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, marami, naku, asahan niyo po, marami talaga ito. Ayan. Kaya, 'wag po tayong basta-basta maniniwala. Bakit? Sabi sa Biblia, "Magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami." Ito po mga kapatid ang isa sa dahilan kung bakit umalis po ako sa aking dating sinasamahan. Dahil ayoko pong maligaw ang aking kaluluwa. Bakit? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yun, maraming maliligaw dahil sa mga bulaang propeta. Kaya mag-iingat ka sa pakikinggan mo. Bakit? Baka mamaya ang pinakikinggan mo na ay bulaan. 'Pag bulaan ang pinakinggan mo, walang paltos yun. Ang Panginoong Jesucristo nagsabi, maliligaw ka. 'Di ba 'no mga kapatid? Hindi po ba tayo nababahala sa salitang ito, 'no?
Maraming magsisibangon ng mga bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ayan. Kaya alam nyo, hindi lahat ng nagsasalita, ano po, ay kapani-paniwala. Hindi lahat ng nagsasalita ay dadalhin ka sa katotohanan. Bakit? Ang Panginoong Kristo mismo nagsabi, maraming bulaang propeta. Ayan. Kaya alam nyo, minsan hindi natin masisi yung iba no, na sabi nga nakakalungkot lang kasi may mga tao ngayon na nawawalan na sila ng pag-asa sa pagrerelihiyon. Kasi ang nakikita nila sa mga relihiyon, yung iba ang practices ay ginagawang katatawa ang relihiyon. 'Di ba? Meron naman, kung ano na lang ang maituro. Kahit mali-mali na, nagkakakontra na. Ngayon, ituturo ganito. Bukas, iba na. Tapos susunod, iba naman. Iba-iba na yung aral na itinuturo. Pagka ganun po, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa pakikinggan po natin. Dahil baka maligaw po ang ating kaluluwa. Tandaan po natin, isa lang ang ating kaluluwa. Ano po? Isa lang ang kaluluwa po natin. At pag tayo ay napahamak, wala na po tayong, hindi mo na pwedeng yan, bawiin, no? Pagdating ng araw, no, na napahamak ka na. Kaya, kung papaanong iniingatan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, yung katawang lupa natin, sana ingatan din po natin ang ating mga kaluluwa. Sa papaanong paraan po, mga kapatid, ingatan natin kung sino pakikinggan natin. Bakit? Baka mamaya yung pinakikinggan mo, bula ang propeta na pala yan. No? Tagapagligaw na pala yan. No? Ngayon, ang tanong natin, paano nila ililigaw ang marami? No? Paano sila makakapagligaw? No? Siyempre, ikaw man, gusto mo magrelihiyon, no? Gusto mo magrelihiyon. Halimbawa, malinis ang puso mo, tapos may nagsabi sa'yo, dito ka makinig sa akin, sasabihin ko sa'yo ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Siyempre, malinis ang intensyon mo. Paano mo malalaman na hindi ka maliligaw? Paano ba nakakapagligaw itong mga bulaang propeta na to? Basahin po natin sa Galatia 1:6. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ayan. Yung mga taga-Galasya, alam nyo kasi nagkaroon ng instansya na yung mga taga-Galasya medyo sila napaniwala sila sa bagay na mali. Gusto nilang palibhasa ito mga taga-Galasya ito. Gusto nilang na maniwala na ay dapat sundin natin yung kautusan ni Moises, dapat magpatuloy tayo dahil yun ang nasa kautusan. Ang nasa ebanghelyo ni Kristo hindi naman na kailangan na magpatuloy ka 'di ba? Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, hindi na usapan kung ikaw ba ay tuli o hindi. Ang usapan kasi sa ebanghelyo, ikaw ba ay sumasampalataya sa aral ng Diyos, 'di ba? Kahit na hindi ka magpatuli, ang katunayan may mga ebanghelista noon, may mga kasama si Pablo na hindi naman nagpatuli, kagaya ni Tito, 'di ba? Hindi siya nagpatuli, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin noon mali na yung ginagawa niya. Pero yung mga taga-Galasya, naniwala sila doon bigla. 'Di ba? Siguro may mga nagtuturo sa kanila ng mali na, oy, dapat ganito gawin niyo. Kaya sabi ni Pablo, namamangha ako, sabi niya. Naano ko, I'm sabi sa English, sabi dito sa English? I marvel that you are so soon removed from Him. 'Di ba? Naalis kayo. Naalis kayo sa natutunan ninyo. 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, may mga ganyan Meron akong mga kilalang ganyan. Kay dali nilang nagsilipat doon sa ibang ebanghelyo na natutunan nila. 'Di ba? Tingnan niyo sabi ng ating Panginoong Kristo ay pagka ikaw ay maglilimos, no? Eto, basahin natin. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo.
na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga. Ayan. Ang Panginoong Kristo pala, ang gusto niya, pagka ikaw ay maglilimos o tutulong ka sa tao, aba, hindi ka dapat pala nagtutugtog ng pakakak. Ano ba yung pagtugtog ng pakakak? Ano ba yung intention nun? Para makita ng mga tao. 'Di ba? Tingnan niyo, basahin ulit natin ha. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Yan, tingnan niyo. Yan ang ginagawa ng mga mga nun, mapagpaimbabaw eh. Matutugtog sila ng pakakak sa mga daan para makita sila ng mga tao na naglilimos sila. Oh, meron ba kayong alam na ganyan ngayon? Marami. Merong mga ganyan ngayon. Nagre-relihiyon pa naman, nakasulat pa naman sa Biblia, pero anong sinasabi nila? Ay, hindi naman yan masama dahil ang ginagawa naman namin ay for the glory of our God. Diba? We care for the humanity. Diba? You care. You care for the humanity pero you don't care sa salita ni Kristo. You don't care sa salita ng ating Panginoong Kristo. Ang linaw ng sinabi ng ating Panginoong Kristo, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga. Huwag kang pag maglilimos ka, tutulong ka sa ibang tao, huwag mo nang ipapaalam sa iba. Ang mahirap pa dun sa iba, hindi nga lang pinapaalam, kinakamera pa, 'di ba? Naka-video pa. O yan po ba mga kapatid ang salita ng Diyos? Yan ba ang kagustuhan ng Diyos? Pero anong sabi ni Pablo? Balikan natin sabi ni Pablo, namamangha ako sa inyo. Lumipat kayo kagad dun sa ebanghelyo, dun sa ibang ebanghelyo. Parang ebanghelyo din yung dala nila, no? No? Kami ika naman dito ay Biblia rin naman ang tinuturo sa amin ng aming mangungural. Oh. Biblia nga din ba ang ginagamit nila? Anong sabi ni Pablo? Ang dali niyong lumipat sa sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo. Ito'y hindi ibang ebanghelyo, ha? Hindi ibang ebanghelyo 'to. Merong ilan sa inyo na nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang ginagawa po nila, mga kapatid. Pinapasama nila yung aral ng Diyos. Ang linis ng salita ng Diyos. Yung aral ni Kristo, malinis. Ano po, katotohanan 'yun eh. Ang aral po ng ating Panginoong Kristo, sabi nga ni Kristo, 'di ba? Sabi, Juan 7:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Basahin nga natin ulit po 'yan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Sa King James, ang sabi dito, sanctify them through thy word, thy truth. Thy word is truth. Nakakapagpabanal o nakakapag-sanctify ang salita ng Diyos. Nakakalinis yan eh. 'Di ba? Pero ang ginagawa ng ibang mga mangangaral po ngayon, ang sabi doon, iniibig nila, ginagawa nila, pinapasama nila yung ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Kaya nagiging masama tuloy ang tingin ng mga tao doon sa mga relihiyon na ang itinuturo ay mali. 'Di ba? Kaya makikita mo ngayon, sabi ng iba, ayoko na ikaw magrelihiyon kasi eh diyan na imbis na mapabuti ka, napapasama ka eh. Bakit? Dahil yung tinuturo nila, dinadahilan nila ebanghelyo, pero ang totoo, napapasama nila yung tao. Bakit? Pinapasama nila mismo yung ebanghelyo ni Kristo. Di ba mga kapatid? Kaya mag-iingat po tayo. Ang mga bulaang mangangaral o bulaang propeta na hinulaan ng ating Panginoong Kristo na marami daw nalilitaw, yan daw po ay magliligaw. Paano kanila ililigaw? Gagamitin din po nila ebanghelyo. Gagamitin din nila yung salita ni Kristo, pero pinasama. 'Di ba? Pinasama. Sa papaanong paraan nila pinapasama? Kasi hindi pwedeng sumama mismo yung salita ng Diyos eh.
Yung salita ng Diyos, hindi mo mapapasama yun dahil, di ba, ang salita mo'y katotohanan, di ba, pakabanali. Yung salita mismo ni Kristo, ano yun eh, banal yun eh. Pero, paano ba yung sinasabi ni Pablo dito na, ah, pinapasama nila yung ebanghelyo ni Kristo? Sa papaanong paraan? Tuloy natin. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yun pala yun, mga kapatid. Kapag ang tinuturo sa'yo, sasabihin nila, ebanghelyo, pero iba, doon sa narinig na natin na aral, mag-ingat po tayo doon. Pag yung tinuturo nila, iba sa tinuturo ni Pablo, iba sa tinuturo ng mga apostol, mag-iingat po tayo mga kapatid. Bakit? Yun ang sinasabi na ibang ebanghelyo. Nakakasama po yun. Napapasama nun ang tao. Ang katunayan, merong mga samahan ngayon, diba? Kami lang ang isang iglesia na tunay. Hmm. Anong sabi? Ang pumatay at mamatay dahil sa sugo. Ligtas. Tingnan nyo. Aral ba yun ng ebanghelyo? Meron ka bang mababasa sa Biblia na ang pumatay at mamatay dahil sa sugo ay ligtas? Meron bang ganon sa Biblia na pwede kang inaano ka na, sige pumatay ka dahil sa sugo? Ganon ba ang nakasulat sa Biblia? O kapag ang isang tao ay ayaw maniwala sa sinasabi natin ay huwag ninyo nang pakinggan at huwag nyo nang pakisamahan. Huwag nyo nang i-block nyo na yan sa inyong mga social media dahil bakit kayo magpapaistorbo sa mga yan? Di ba may ganun? Aral ba ng Biblia yan na kapag ang tao ay hindi mo naman kapareho ng pag-iisip o ng pananampalataya ay ibablock mo na sa Facebook o sa mga social media at huwag mo nang kakausapin kahit kailan? Yan ba ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo? O iba yan sa ebanghelyo na narinig na natin? 'Di ba? Na narinig nyo na, mga kapatid. Pag-isipan niyo po. Pag-isipan niyo po itong ating dinidiscuss po sa inyo na ito ba ay ah, mali o ah, ito ba ay dahil sa gusto ko lang na ah, ipangaral ang sarili ko at ako ay dumakila? Hindi po mga kapatid. Wala po akong nais na maging dakila sa inyo pong harapan o sa kanino pa man. Ang nais ko lang dahil kaya po ako nagpo-podcast ng ganito ay gusto ko po sana na ma-share po sa inyo ang alam ko pong nakasulat sa Biblia. At sana po ay maintindihan niyo po ang layunin ng podcast na ito. Ayan. So, siguro hanggang dito muna, putulin muna po natin sandali para mapagbulay-bulay niyo po yung mga napag-usapan natin. At ituloy natin to sa susunod na pagkakataon. Ano po? At dahil nakita nga po natin na ang salita po ng Diyos na katotohanan ay kinakailangang malaman natin bilang mga taong gustong maglingkod sa Diyos. Ano po? At dahil maraming mga nangangaral ngayon na dala-dala nila ay salita daw ng Diyos, dapat alam natin sino ang may karapatan na mangaral po sa atin. Sino ang authority na pwede nating pakinggan na siguradong hindi um, magtuturo ng mali at hindi magtuturo ng maling sa Biblia o ibang ebanghelyo na sinabi ni Pablo. Ayan. Sino po yan, mga kapatid? At paano natin malalaman na dapat nating pakinggan ng isang tao o sila ang pwede nating pakinggan? Ayan. Sa susunod po na recording, na pagbo-broadcast ay tuklasin natin ito, mga kapatid. Sa ngayon, salamat sa Diyos sa
inyo pong pagsuporta at sa pakikinig sa podcast na ito. Samahan po sana kayo ng Diyos at kung meron po kayong mga tanong, i-post nyo lang po dyan sa comment at pwede po natin yan sagutin sa susunod pagka meron po tayong pagkakataon at buhay pa na ipahihintulot po ng Panginoong Diyos. Samahan po nawa kayo ng Panginoon, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat.